Sa magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-aaral ng ating verse of the day. At bilang pagkilala sa Reformation Month, ngayong buwan ng Oktubre, tayo magbabahagi ng ating verse for the day mula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talatang 17. In Book of Romans chapter 1, verse 17. According to my Bible, sa ESV Study Bible, sabi dito, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith." So itong talatang ito ay kinuha ni Apostol Pablo mula doon sa Lumang Tipan, sa aklat po ni Propeta Habakuk, doon po sa Kabanata 2, talatang 4. In Habakuk chapter 2, verse 4. Sabi sa wikang Tagalog, "Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya." So ang tanong, ano ba ang tinutukoy ng talatang ito sa Romans chapter 1, verse 17? Ito ay patungkol doon sa tinatawag na katwiran ng Diyos, righteousness of God, na pinahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ito rin ay talata na nagbibigay liwanag especially kay Martin Luther, nang siya po ay patuloy na nagsasaliksik patungkol sa usaping ito, na nakita niya yung liwanag ng katwiran ng Panginoon. Ito'y biyaya na maaring matamo ng tao. Noon pa man ay masasabi natin na crucial phrase na pinagdidebatihang maigi. Actually, hanggang ngayon naman, ngunit ang katwirang ito ng Diyos ay siyang nag-reconcile sa bawat tunay na sumampalataya sa Diyos. Ano ba itong katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos ay nangangahulugan o masasabing right standing before God, o masasabing legal reality na ipinagkakaloob sa tao ng Diyos. At ang higit na salitang ito ay nagbibigay ng malalim na kahulugan na tumutukoy direkta sa Diyos, to God's right moral character. Particularly doon sa ipinahayag sa usapin ng kabanalan ng Diyos at sa kanyang hustisya, in His holiness and His justice, na dahil dito ang kaligtasan ng isang makasalanan ay sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus upang matupad ang hinihingi ng kautusan. Alam natin, ito yung makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi upang gawing matuwid, dahil alam naman natin ang Panginoon ay hindi nagkasala, kundi alang-alang sa kanyang katwiran bilang matuwid, upang ibilang sa kanyang katwiran at ideklarang matuwid ang bawat sumampalataya. Yan ang tinukoy ni Pablo. Hindi ang katwiran na mismong itong meron sa Diyos, kundi ang katwiran ng Diyos na ipinagkakaloob niya nang walang bayad sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa mga wala pa nito. Na katwiran na wala sa tao, ito ang katwiran ng Panginoong Jesucristo. Yan, sabi doon, the righteousness of Christ, ng Panginoon, sabi doon, is revealed from faith to faith. Means the right standing with God is by faith for faith. Mula simula hanggang katapusan na ipinapahayag ang gospel na siyang inaalok ng Diyos hanggang ngayon, na siyang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang righteousness na masasabi natin dito ay sa pamamagitan ng pamumuhay sa pananampalataya. Righteousness shall live by faith. Ito ang buhay na taglay ang katwiran ng Diyos na mayroon o taglay ng bawat mananampalataya. Dahil ang pananampalataya lamang ang magtitiyak upang tayo magpatuloy sa buhay spiritual. Kaya nawa ang buhay natin ay dumepende sa Kanya at tanggihan ang pagiging arrogante na gusto ng mundo
na ibinibigay sa atin, kundi mabuhay na may pananampalataya, na may malawak na pangunawa sa ating kaligtasang natamo at paglakad sa bawat araw ng ating buhay. Nawa po may natutunan tayo mula po sa Romans chapter 1, verse 17. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po.